meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Sa aking mga kababayan, bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon at siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Magandang araw po, mga minamahal nating kababayan. Gusto lang po iulat ng inyong abang lingkod na ako po'y binilinan constantly ng ating presidente bago pa man ako umalis na bantayan maigi ang relief efforts, rescue efforts at saka iba't ibang mga coordinated responses ng ating gobyerno dito sa Bagyong Rising. Ngayon po na nandito tayo, ako po'y kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of the Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa US Indo-PACOM upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang pang mga kagamitan na kinakailangan na katulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating mga kababayan. At bago po yan, kami po ay nag-meeting ni na Secretary Gatchalian, kaya po nakapreposition na po ang mga relief goods. Ngunit ganun pa man, kahit na nandito po kami at nakikipag-usap hinggil sa mga importanteng mga issue, kami po ay nakatutok bilang chairperson po ng NDRRMC at saka OCD sa ating Interagency Coordinating Cell, kung saan 24/7 po na nakamonitor at sinusubukan po natin hindi lang po sagutin ang mga pangangailangan ng ating mga nasalanta kung hindi anticipate ang mga susunod pa na kinakailangan gawin. Umasa po kayo na 24/7 po nakatutok ang ating Pangulo at dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pang mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo na pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Salamat po. Ready naman po ang House of Representatives to welcome all officials of the government to attend the SONA, especially bilang isang Vice President. Dapat din kasama rin naman sa kanyang tungkulin na makinig sa magiging report ng ating Presidente. The House of Representatives is ready to welcome for her to attend and listen to the report of the President. Gusto nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila sa gusto nila, pues hindi patas yun. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porket hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, eh hindi na patas.
Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. So you will not inhibit it? I do not consider it a necessity, nor do I consider it not being fair. Sir, August 4 na po. How, sir, para process of trust and may balik yung credibility. Uulitin ko, pabor sila, klarong pabor sila ma-impeach ang Vice President, klarong ayaw nila sa Vice President. Sinabi ko rin nila ulit na noon. Sino mang pabor o kontra sa impeachment? Sino mang pabor o kontra sa tasakal? Hindi namin papakinggan. Gagawin namin kung anong tingin namin tama at naayon sa batas. At hindi pa ba sapat? Sa ngayon, kinatigan ng Korte Suprema ang ilan sa posisyon ng Kamara, ng Senado. Out of the 11 questions of the Supreme Court, 5 of those were questions of the Senate itself to the House of Representatives. Kulang-kulang kalahati, pareho ang tinanong ng Senado sa Kamara at tinanong ng Korte Suprema. Maliban na lamang siyempre, kung tingnan naman nila sa Korte Suprema, ay hindi rin ba? And the impeachment trial will be on August 4, sir? Ang pag-uusapan pa yun, ang langkat ng mga miyembro ng Senado, ng impeachment court, pag nag-resume na ang Senado. Pero yun yung tinatalaga namin dahil kailangan magbigay ba ng notice sa mga partido bago magsagawa ng hearing. Sir, yung assurance na daw na magkakaroon ng impeachment trial? Ayan naman kayo eh. Hindi ko kailangan sagutin yung mga tanong na papalang tulad yan galing sa mga grupo kiniwat na nangungulit ang mga tigil na gil na matuloy yung impeachment trial. Tutuloy at mangyayari yan ayon sa batas. Sir, according So ang tanong, tambaluslos at mga congressmen, nasaan ang transparency, nasaan ang pananagutan, bakit ayaw nyo man lang sumagot sa mga basic na question na tinatanong ng Korte Suprema? And yet, nais ninyong ma-dismiss yung petisyon ni BP Sara. Ang ina-allege nga ni BP Sara, nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction, bakit hindi nyo patunayan na walang grave abuse of discretion doon sa ginawa ninyo? Ang sagot lang naman dyan, oo, pinakalat namin ang articles of impeachment bago namin pinalagdaan. At kaya dyan papasok yung importansya ng kailan nyo ba ipinakalat yan at anong pruweba na pinakalat nyo. Pangalawa, oo, may mga ebidensya. Kaya lahat ng lumagda dyan, pinakita namin ang ebidensya at lumagda sila na susuportahan, endorsuhin ang impeachment complaint dahil ito'y nakabase sa ebidensya. Ba't niya ayaw niyong sagutin kung pinakita niyo ang ebidensya sa mga kongresista? At yung question lang naman ng ating Korte Suprema, binigyan niyo ba ng sapat na pagkakataon at panahon na mapag-aralan ng mga congressman yung ebidensya at yung saysay ng mga articles of impeachment? Itong hindi niyo pagsagot, ibig sabihin, takot kayo. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga nakakaintindi kung ano yung basihan ng articles of impeachment na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kayong ebidensya na ipinakita kahit kanino. Ngayon pa lang kayo, nagkakalap ng ebidensya at siguro iniisip nyo, bahala na si Batman, suntok sa buwan. Anyway, political naman ang proseso ng impeachment. Baka naman sapat ang numero ng mga senatong na susuporta sa impeachment dahil mangyayari muli ang nangyari sa panahon ni Aquino na ginamit din ang pondo ng bayan para mapatalsik ang isang impeachable officer. Hindi naman tama na magpatuloy ang isang impeachment complaint na nakabase lamang doon sa suntok na buwan at saka doon sa kanilang pag-asa na mabibili ang mga senatong na bumoto pabor sa pagpapatalsik kay BP Sara. At syempre, uulitin ko po, nakakahiya para sa Kongreso na ayaw man lang sagutin ang mga basic questions pagdating doon sa transparency kung bakit talaga nalagdaan at anong circumstance na nalagdaan ng mahigit 80% ng miyembro ng lahat ng Kamara de Representante ang articles of impeachment, lalong-lalo na kung lalabas na wala naman talagang ebidensya. At sa totoo lang, kung babasahin niyo yung articles of impeachment, walang naka-identify na ebidensya na normally i-attach nila sa articles of impeachment. So talagang sila, bahala na si Batman, bahala na si Presidente gumawa ng paraan na mabili ang boto ng mga senatong. Pero pagdating sa impeachment articles na kinakailangan na ma-endorso ng mga kongresista, yung mahigit 80% nakalap nila dahil sa pondo ng taong bayan, ayuda na ginamit para signature buying. Laban dito kay VP Sara.